Praise the Lord! Sige, sabay-sabay na palakpak sa ating dakilang Diyos ng buhay. Mapagpalang araw Like, share, sa inyong lahat, subscribe. ating mga kapatid sa Panginoon Diyos. Ang himala, pagpapalang, kapayapaan ay sumainyo pong lahat. Sa pangalan ni Jesus. So, medyo kunti tayo, pero okay lang yan dahil mabuti ang Diyos. Amen? Nagbibigay siya ng grasya sa lahat ng tao. Dahil ganun po kabuti ang Panginoon. So, kung ilan-ilan lang tayo, so may sinasabi po ang ating Panginoon sa Matthew chapter 13, verse 20, na saan man may 2 o 3 na nagkakatipon sa pangalan ko, ako ay naroon sa kanilang kagitnaan. Amen? So, sa panahon ngayon, nakikita natin na talagang pasama ng pasama ang sistema ng ating mundo na ginagalawan sa ibabaw ng mundong ito. Amen? Kaliwat kanan, ang digmaan. Amen? Hindi lang pisikal, maging sa spiritual na buhay. Dahil yan po ay sa mga salita na kung saan na hindi nagugustuhan ng bawat isa. Kaya doon nagsisimula ang mga digmaan. Amen? Doon sa mga sinasabi ng tao. Tama po, kaya nagkakaroon ng pagiging alitan. Amen? Nagkakaroon ng samaan ng loob, pagkampi-kampi. Amen? Digmaan na hindi natin gusto. Ngunit siya ay nakasulat na sa banda na kasulatan. Amen? So, sa ating panahon ngayon, ang tanging natin magagawa ay magpatuloy sa paggawa ng mabuti, sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos na buhay. Sa pagsunod, mahirap man, amen, talagang mangyayari at magaganap sa buhay na ito. Pero ang tanging natin magagawa upang tayo ay maligtas, ay manampalataya at gumawa ng mabuti. At tandaan po natin sa bawat ating sasabihin, kailangan po ay nakatipindi sa ating dakilang Diyos na buhay. Amen. So, alam naman po natin sa buhay na ito, kailangan natin na ang ating panahon ay gamitin. Amen. Sa paggawa ng mabuti. Yan po ang sinasabi ng Efeso chapter 5, verse 16. Amen. Na gamitin ninyo. Amen. Ang bawat pagkakataon sa paggawa ng mabuti. Sapagkat puno na ng kasamaan ang kasalukuyang panahon. Amen. So, ibig sabihin mga kapatid, kailangan po natin sa panahon ngayon bilang Kristiyano, sa bawat pagkakataon, o kung ano ang pinakamabuti na ibig at nais ng Diyos, yun po lamang ang ating dapat gagawin. Amen. Amen. So kaya kung bakit hindi maiwasan ang pag-aaway-away, amen, dahil yan po sa sinasabi ng tao, kailangan ingatan ang bawat salita, ang bawat ilalabas ng mga labi, amen, upang hindi ito magsanhi ng pagiging samaan ng loob. Amen. So ano ang dapat natin gawin? So ang sabi po, samahan niyo po ako sa pagbabasa ng Biblia, dito po sa Awit chapter 34, verse 13 hanggang 14. Ganito po ang ating mababasa at ito po ang ating maririnig. Ang sabi po dito, dila mo'y pigilan sa paghabi ng kasamaan. Bakit po? Dahil yan po ay masama. Amen? So ang sabi po, mabuti ang gawin masamay, layuan. Pagsikapan kantin, amen, ang kapayapaan. Malinaw po ang sinasabi ng Biblia, ito po ay pinapayo sa lahat ng maraming tao. Amen? So sinasabi po ni Haring David, na ang dila daw po ay pigilan sa paghabi ng kasamaan. Dahil yan po ay hindi ikabubuti ng bawat nagsasalita ng masama. Amen? Ano ang payo ng Biblia? Ang mabuti ang gawin at ang masama ay layuan. Tama po? So malinaw na sinasabi dito, sa lahat ng tao sa buong mundo, tunay na tinuturuan sa pagiging mabuting tao, lalo na kung ikaw ay Kristiyano. Amen? Dahil alam naman po natin kanina pa na sinasabi,
pasama ng pasama ang panahon. Amen? Eh kung isa pa tayo doon sa gumagawa ng masama, ano na ang mangyayari sa ibabaw ng mundo sa lahat ng tao? Walang kaligtasan na magaganap. Amen? Ngunit, ito po ay tinuturo sa atin, salita ng Diyos, na tayo ay patuloy na gumawa ng mabuti. Amen? Sa bawat sasabihin natin, kailangan nakadipindi sa ating Diyos na buhay. Amen? Kung ano ang masama, nasasabihin, huwag nang sabihin. Gaya ng pagmumura. Tama po? Sa atin po ba ay mayroon pang nagmumura? So, ang salita ng Diyos dapat pakinggan. Ito ang tulay ng ating pagbabagong buhay. Amen? So, kailangan ang lahat ng masasama na sasabihin, lalo ng panlalait sa kanyang kapwa. Alam naman po natin na ang lahat ng tao nilalang ng Diyos nang ayon sa kanyang wangis at larawan. Tapos, gagawaan mo ng masama. Tama po ba, mga kapatid ko? Noong mga panahon siguro na hindi natin kilala ng Diyos, magagawa natin ng kasamaan ang ating kapwa. Pwede natin siyang saktan. Amen? Pwede natin pagsalitaan. Pwede natin siyang patayin sa masasamang salita. Amen? Noon yun, hindi pa natin kilala ng Diyos. Tama po? So, ano ang dapat gawin? So, malinaw na sinasabi dito, ang mabuti ang gawin at ang masama ay layuan. Dahil ang paglayo sa kasamaan, amen, sa buhay natin ay nagdudulot naman ito ng kaligtasan. Amen. Kailangan sa buhay natin, sa kabila ng lahat bilang Kristiyano, na nararanasan po natin ang mga problema at pagsubok na kailanman ay hindi po matatakasan yan. Darating sa lahat ng tao yan. Pero kapag nangyayari at nagaganap sa buhay natin yan, kailangan kapitin natin, sikapin, pilitin na tayo po ay magkaroon ng kapayapaan sa paggawa ng mabuti. Amen. So lahat po tayo, binibigyan ng pagkakataon ng Diyos. Amen. Pagkakataon na kung saan gamitin natin sa paggawa ng mabuti. Amen. Hindi lang po yung tumulong ka sa kapwa mo, nagbigay ka ng bigas, nagbigay ka ng pera, tinulungan mo sa trabaho, amen, makaahon sa buhay. Maganda po yan, pero kulang. Ang pinakamainam na tulong sa maraming tao ay ang salita ng Diyos. Nalaman mo mula doon hanggang ngayon. Amen? Amen. Tama po yung sinasabi ni Pastor, ginagawa niya talaga. Amen. Talagang nagpapaluwag siya, Pastor. Pinapaluwag niya. Amen. Yung mga hindi na nakikita, talagang napakainam. Amen. Pero, siyempre, kailangan natin na gawin ang gusto ng Diyos. Dahil alam naman po natin sa buhay nito, napakahirap gumawa ng mabuti. At napakadali gumawa ng kasamaan. Amen. Ganun po yun. Pero sa ating pagkaunawa sa salita ng Diyos, bilang Kristiyano, kailangan din po pala natin na mas higit na mapagsikapan ay ang makagawa ng mabuti at makasunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Alam naman po natin, amen, na ang gumagawa ng kasamaan ay kailanman ay hindi siya magkakaroon ng kapayapaan. At yan po ay nakasulat na sa banal na kasulatan. So ang sabi ko dito sa Roma chapter 2, verse 8 hanggang 9. So ang sabi ko, ngunit matinding galit at puot ang sasapitin ng mga taong makasarili at ayaw sumunod sa katotohanan, kundi sumusunod sa kasamaan. 9. Paghihirap at kapighatian ang daranasin ng bawat gumagawa ng masama. Una ang mga Hudyo at gayon din ang mga Hintay. So malinaw na sinasabi ko ng Biblia, amen, walang kapayapaan sa mga gumagawa ng kasamaan. Amen. At ito po ay nangyayari at nagaganap dahil ang maraming tao ay ginagawa, amen, ang ayaw ng Diyos. Ngayon, sa panahon natin bilang Kristiyano, na tayo po ay
nakakilala na sa Panginoon. Kailangan ang buhay natin noon na ginagawa natin yung hindi gusto ng Diyos. Amen. Sa panahon ngayon, kailangan kung ano po ang ating nalalaman, nababasa, napapakinggan sa Diyos sa pamamagitan ng Biblia, dapat yun po ang maganap sa maraming Kristiyano. Ang pagsunod, ang paggawa ng mabuti, dahil yan po ang ikabubuti ng bawat taong naniniwala sa ating Diyos na buhay. Amen. Ngunit paano mangyayari at magaganap yun? Kung wala rin namang magsasalita, magpapahayag. Amen. Pero marami na mga Kristiyano nagpahayag ng salita ng Diyos. Ngunit sa kabila ng lahat, marami pa rin ayaw makinig. Marami pa rin lumalayo sa salita ng Diyos. Bakit? Dahil hindi pa dumating ang banal na Espiritu sa mga tao. Pero tayo ngayong nasa gawain ng Panginoon Diyos, nakakilala sa Panginoon at tinatahanan ng banal na Espiritu. Kailangan maganap, masunod ang ibig ng Diyos sa buhay natin sa paraang pagsunod sa sinasabi ng Diyos sa pagganap ng pinagagawa ng Diyos. Gaya ng sinabi kanina, mayroon ng hermeneutics at mayroong prayer and fasting at sa mga Bible study, kailangan maganap po ng bawat tao, ng bawat Kristiyano na naniniwala sa ating Diyos. Paano naman yung may mga trabaho? Ganun talaga. May trabaho. Amen? Pero, malinaw na sinasabi ng Biblia sa Mateo 6:33. Subalit, pagsikapan ninyo na kayo ay mapagharian ng Diyos. Amen? Dahil ang lahat ng bagay ay pawang idaragdag ng ating Panginoon. Na ibig sabihin, kapag inuna mo ang kaluhugan ng Diyos, ang gawain ng Panginoon sa hirap ng buhay, amen, dahil nakita ng Diyos na inuuna mo ang kanyang pinagagawa sa bawat tao, ito ay idadagdag ng Diyos ang mga pagpapala at himala na mararanasan ng mga taong sumusunod sa kanya. Amen. So mahirap talaga sumunod sa ating Panginoon. Pero bilang Kristiyano, kailangan po natin magsikap. Kung paano ka sa pag-aaral mo nagsisikap na magkaroon ka ng kurso. Amen. Talagang gigising ka ng umaga. Amen. Para ikaw ay mauna doon sa school na kung saan doon ka nag-aaral. Dahil gusto mong magkaroon, amen, ng katuparan ng iyong mga pangarap. Dapat higit sa lahat, amen, na pagsikapan po natin higit sa lahat, no, sa Diyos. Amen. Na magsikap po tayo na tayo po ay mas maaga pa. Amen. Na gumising at mag-ayos at pumunta sa gawain ng Panginoon dahil hindi lang pangarap ng tao ang makakanta ng sinuman, pagkos na higit sa lahat na hindi kayang tumbasan ng mundo ito, yung buhay na walang hanggan. Amen. Ang problema, dahil siyempre ang katwiran ng tao, tinatwiran ko rin ito noon, tao lang kasi ako. May kahinaan, may pangangailangan. Tama po yun. Amen. Pero alam niyo po, sa habag at awa ng Diyos, amen, sa pagpapatuloy lang, amen, sa pagdalo, alam niyo po, nung mga panahong ang trabaho ko po ay sa Santa Maria, ang mga biyahe ko po nung Tarlac, Bataan, Pasig, di ba malalayo, natatapat sa Sabado, fasting pagka gabi, o minsan hermeneutics na tatapat, malayo. Amen. Alam niyo po, napakabuti ng Diyos sa buhay ko. Bagamat siyempre malalayo ang biyahe ko, naghahabol ako sa pagbabalik. Kaya na sinabi na kanina ni Pastora kanina pa, na hindi po ang gawain ang maghahabol sa mga disciple. Kundi ikaw na disciple, ikaw na disipulo ng Diyos, ang dapat maghahabol sa gawain ng Panginoon. Amen. Dahil ang paghabol po natin sa gawain ng Panginoon, doon po ay lalago ang ating pananampalataya. Madadagdagan ang tatag ng ating buhay at pananampalataya, din magagawa mo na ang gusto ng Diyos. Ngayon, dahil nandun ako sa malayo, ibig sabihin talagang komplikado. May rason na talagang malilit ako sa mga gawain ng Panginoon.
Pero ito lang ginawa ko. Sa kabila ng lahat, amen, kahit matraffic yan, sige lang, pero alam niyo po, ang puso at isipan ko na nawa ay hindi pa tapos ang aking pupuntahan. Amen. Hanggang sa dumating ako ng gabi, magbabayad ako. Ang bayad ko na maliit, amen, na magbabayad po ako ng 45 minutes. Mula doon sa Tamaria, papunta rito, hinahabol ko ang gawain hanggang sa madadatnan ko, nagre-revelation na lang. At least, hindi po ako nagpabaya sa gusto ng Diyos sa buhay. Amen. Kaya matapang na sinasabi ko, pinapaliwanag ang lahat ng ito dahil ginagawa ko. So, sasabihin sa lahat ng tao na ang gawain ng Panginoon ang pinakamalaga sa lahat, kaya sinisikapan ko rin na makarating sa gawain ng Panginoon. Minsan darating ako, closing prayer na. Alam niyo po, sa panahon na yun, hindi ako dumadiretso ng bahay pag araw ng gawain. Hindi ako dumadiretso ng bahay para lamang mag-ayos pa, no? Dahil late na ako, didiretso ako ng gawain kahit na malapit ng mata ko para marinig ko ang mga revelation ng Diyos sa mga nagsasalita. Amen. Talagang pinagsisikapan ko na may pamuhay ng lahat ito. Kilala niyo ako mga kapatid. Hindi ko itinataas ang sarili ko dahil ang Diyos ang pinakamataas na dapat purihin. Ngunit, ang lahat ng ito sinasabi ko para tayo po ay nagkakaisa ng Espiritu. Amen. Espiritu ng pagmamadali para sa mga gawain. Espiritu na kailangan makapagbasa ng Biblia. Iisa ang Espiritu ng Jesus may life. Amen. Kailangan nagkakasundo tayo sa isang Espiritu upang nang sa gayon ay talagang mamumuhay tayo sa ibabaw ng mundo ito. Sa kabila ng lahat ng kapigatian, sa kabila ng lahat ng kahirapan ng buhay, masaya naman tayo naglilingkod sa ating dakilang Diyos na buhay. Amen. So, ang sabi po, dito po sa Isaiah 48 verse 22, ito po ang ating maririnig. Ang sabi ng Panginoon, ang Diyos na po may sabi, amen, walang kapayapaan ng mga makasalanan. Amen, sa mundo nito. Walang kapayapaan ang makasalanan. So, ibig sabihin mga kapatid ko, kapag ang isang tao ay nasa kasalanan, gumagawa ng kasamaan na hindi ayon sa Diyos, walang kapayapaan. Malinaw po yan dahil yan po ay patuloy kong nararanasan noong hindi ko pakilala ang Diyos. Ang dami kong kaaway. Ang daming disgrasya na aking pong naranasan na hindi ninyo alam at ngayon ay alam niyo na. Dahil sa wala ko sa Diyos, palakpakan natin ang Panginoon. Dahil sa wala ako noon sa Diyos, ang daming disgrasya. Nandun nga po na muntik na kaming malunod ng aking pamangkin sa tubig, sa dagat. Si Gary, no, kasama ko yun. Maliliit pa kami. Nasa likod ko siya, sinasakay ko sa likod. Talagang hihigop kami ng tubig pa ilalim. Pero sa kabila ng lahat, amen, hindi ko pa alam noon, may Diyos pala na kami ay inaahon upang kami maligtas. Ngayon ko lang na-appreciate. Okay? Ganun po kabot yan Diyos. Ngunit sa kabila ng lahat na aking nararanasan, talagang masasabi ko napakabuti ng ating Panginoon. Sa kabila ng aking buhay noon na talagang saksakan ng sama. Amen. Isa po ako noon na talagang sumasagot-sagot sa aking mga magulang. Amen. Talagang maanghang ang aking mga pananalita ng mga panahon na yun. Amen. Talagang isa ako sa mga warped na tao, balasubas. Amen, masama ugali ko noon. Kaya kung bakit nararanasan ko ang napakaraming disgrasya, nararanasan ko kung paano magalit ang mga tao sa akin dahil sa mga ginagawa kong mali. Pero alam niyo mga kapatid, sa kabila ng lahat ng pangyayari sa buhay ko, hindi po tinitingnan ng Diyos ang kalagayan mo noon. Hindi po tinitingnan ng Diyos ang masama mong ginagawa noon. Ang tinitingnan ng Diyos sa panahon ngayon kung paano mo magawa ang mabuti para sa Diyos. Amen. Amen. At ang mabuti na gagawin mo para sa Diyos, ang sambahin mo siya sa Espiritu at katotohanan. Sabi sa akin sa Panginoon. Amen. So alam niyo naman po ang kahinatnan ng paggawa ng masama.
kapahamakan po mga kapatid ko. Yan ang gagawin natin. Malinaw po ang sinasabi ng Biblia na ang mabuti ang gawin at ang masama ay layuan. Di ba napakahirap po gumawa ng mabuti? Tama po? Dahil sa buhay natin, habang tayo po ay nabubuhay sa ibabaw ng mundo ito, nagtatrabaho, nag-aaral, nagninegosyo, ano man ang ginagawa natin sa buhay na ito, may gagamitin ng kaaway para ikaw ay galitin. Amen? Madistract ka sa paggawa mo ng mabuti, sa pagsunod mo sa kalooban ng Diyos. Malinaw po yan. May kaaway, may diablo na sisirain ang araw mo upang ikaw ay magbibisisyon ng katamaran sa pagdalo. Tama po? Tama. Dahil sa ating mga naranasan, minsan ginagamit ng kaaway, sakit, karamdaman. Amen? Pamilya. Tama po yun. Kahirapan sa buhay nito. Gagamitin ng kaaway yan. Tapos magbibisisyon ka na. Dahil may problema ako na hindi ka na mo, Lord, hindi mo na ako pupunta sa hermeneutics. Hindi mo na ako pupunta sa pag-fasting. Hindi mo na ako sasamba dahil hindi na ako ng Diyos. Mali! Mali na desisyon mga kapatid ko. Mali. Amen? Bakit ko sinasabi yan? Dahil hindi ko naging desisyon yan. Gusto nyo malaman? Mula noong 2015 hanggang ngayon sa 2025, mula nung pumasok ako ng church, mula nung na-Bible study ako ng ating lingkod ng Diyos, mula noon, 2015 hanggang 2025, kayo naman, kahit isang beses na pagsamba sa linggo ay hindi ako nag-absent. Yun po mga kapatid, malakas at matapang kong sinasabi yan dahil ginagawa ko po yun. Amen. Hindi po ako nag-aatubili pa na sa araw ng linggo kahit may naramdaman ako hindi ako sasamba, hindi po sumali sa isip ko yun. Hindi po. Amen. Pero alam niyo po, mabuti ang Diyos doon po sa mga nakapasok na sa Jesus My Life. At muling lumabas at minsan madalang mo na makikita. Mabuti pa rin ang Diyos sa kanila. Amen. Amen. Sa kabila ng lahat, sa kanilang pagtatrabaho, sa kanilang ginagawa, andun pa rin yung kalinga ng Diyos sa kanilang mga kasi nga ang Diyos, amen, ay mabuti. Hindi siya nagpapabaya. Hindi po siya judgmental na Diyos. Pagkamat ang lahat ay hukuman sa pagdating ni Kristo. Pero, habang nabubuhay ang maraming tao sa ibabaw ng mundo ito, binibigyan ng Diyos ng pagkakataon niyan para mabuhay, amen, para makapagtrabaho, makapagnegosyo, makatulong sa kanilang pamilya, amen, binibigyan ng Diyos ng pagkakataon upang makapagsisi at palikod sa mga kasalanan. Ganon kabuti ang Diyos. Amen po. So sa buhay natin mga kapatid ko, ito to naman talaga na ang lahat ng tao ay walang magagawa kapag iwalay sa Panginoon. Mahirap. Amen. Pero ang tanging nating magagawa ay ang mapagsikapan na tayo po ay makasunod sa kalooban ng Diyos. Tanging pagsunod na lang natin, tanging pananampalataya na lamang, amen, at kapagawa ng mabuti ang magagawa natin upang tayo po ay maligtas. Amen. Amen. Alam naman po natin sa ating paglilingkod, hindi lilimutin ng Diyos ang ating mga ginagawa. Amen. Sa kabila ng lahat, minsan nga, pamilya natin, hindi natin kasama eh. Amen. Sa gawain, pero iniingatan sila ng Diyos. Dahil ang sabi po ng Gawa 16, verse 31, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus, maliligtas ka. Amen. At gayon din ang iyong mahal sa buhay. Ibig sabihin mga kapatid ko, kailangan sa isang pamilya, amen, kahit nag-iisa ka na lang, na nagpapatuloy na makasunod sa kalooban ng Diyos, manatili ka riyan. Amen? Dahil habang ginagawa mo ang gusto ng Diyos, ang pamilya mo na hindi mo kasama, ang pamilya mo na ayaw sumunod sa gusto ng Diyos, dito sa ibabaw ng mundong ito, iniingatan at ililigtas pa rin ng Diyos. Amen? Pero ang kaligtasan po ay individual. Kung sino ang gumawa ang kalooban ng ating amang nasa langit, siya lamang ang maliligtas. Lahat ng tao talagang kilala ang Diyos. Amen? Nakakagawa sila ng himala. Ang ibang mga, amen, yung mga gumagamit sa pangalan ng ating Panginoon. Tama po? Lang simple sa buhay na ito, huwag natin hayaan na pagdating ng panahon na yun, dahil hindi natin nasusunod ang gusto ng Diyos sa mga gawain, huwag natin hayaan na tayo po ay sabihan ng Panginoon, hindi ko kayo kilala. Amen?
Hindi lahat ng mga tao na tumatawag sa Panginoon ay maliligtas. Gaya ng sinasabi ng Mateo 7:21. Sabi ng Panginoon, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Wala pong ganun. Amen? Ang sabi niya, nasabi ng Panginoon, kundi ang lamang ang mga sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. So, ibig sabihin, sa kaligtasan po, individual. Kung sino po yung nananampalataya at naniniwala sa ating Panginoong Jesucristo, amen, kahit anong gusto natin na maligtas ang ating pamilya, kung hindi naman sumusunod sa Panginoon, pero ikaw na sumusunod sa Diyos, ikaw lang ang isasama sa kaharian ng langit. Amen? Kaya napakapalad mo. Ikaw na kaupo dyan, napakapalad mo. Kung ang inaasahan mo ay ang Diyos. Amen? Dahil ang sabi po ng Mateo chapter 5 verse 3, mapalad o pinagpala ang mga taong walang ibang inaasahan, kundi ang Diyos sapagkat siya ay mapapabilang sa kaharian ng langit. Amen? Mga kapatid ko, ulitin ko, ang kahihinatnan ng paggawa ng masama ay kapahamakan. Amen? Kapahamakan po ang kahihinatnan ng bawat gumagawa ng masama. Amen? Ang sabi po ng Kawikaan chapter 14 verse 22, ang gumagawa ng masama ay mapapahamak. Ngunit ang nag-iisip ng mabuti, amen, pagkakatiwalaan. Malinaw na sinasabi ng Biblia, ang gumagawa po ng masama ay mapapahamak. Kaya mga kapatid, ini-encourage ko po kayo na iwasan natin ang paggawa ng masama. Amen. Sa paglait, sa pag-judge sa ating kapwa, amen. Sa pagmumura, anuman ang kahalayan na sinasabi, lahat ng masama, iwasan. Dahil yan po ay magiging sanhi ng kapahamakan. Amen. Talagang tayo pong lahat ay tinuturuan ng Diyos upang tayo ay magiging mabuti sa harapan ng ating Panginoon. Dahil darating ang panahon, lahat ng tao ay mamamatay. Walang matitira. Mamamatay, sabi ko mga kapatid, mamamatay ang lahat ng tao. Pero kung ikaw ay nanatili, gaya ng sinabi natin, Mateo, ang mananatili o magtitiis hanggang wakas ay silang maliligtas. Sa buhay na ito, kailangan po natin magtiis. Amen? Sa araw ng gawa ng Panginoon, magtiis po tayo kung ano ang wala sa atin, basta makasunod sa kalooban ng ating Diyos. Dahil yan na nga lang ang ating magagawa para sa Panginoon, para tayo maligtas, hindi pa natin magagawa. Kapatid ko, huwag dadamdam ang damdamin. Totoo ang Biblia. Amen? Hindi ito para sa iyo at hindi ito para sa akin, kundi para sa atin lahat na nabubuhay sa ibabaw ng mundong ito. Dahil mabuti ang Diyos. Amen? Dahil sa mabuti ang Panginoon, ang sabi po, samahan niyo po ako sa pagbabasa ng Biblia, dito po sa Galatians chapter 6 verse 9. So ang sinasabi po dito, kaya huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Ang sabi po ni Apostol Pablo sa Galatians Church, huwag na huwag po tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Amen? Ang itinakda na gawain sa Jesus is my life forever Christian ministry ay mabubuti. Gaya ng sinabi ko kanina pa, hermeneutics, prayer and fasting, change fasting, mga Bible study, pagsamba ng araw ng ikapitong araw, lahat po yan ay mabubuti. Na huwag natin kataguran. Amen? Ang iba nahihiya ng pumunta. Amen? Dahil dalawa o tatlo na absent. Mga kapatid ko, huwag gano'n. Huwag natin isipin. Dahil hindi na tayo makakadalo, hindi na tayo pupunta dahil nahihiya tayo. Huwag gano'n. Kailangan na magiging mindset ng isang tao. Ano man ang nangyari sa buhay ko habang ako ay nabubuhay, nawalay ako sa gawain ng Panginoon. Sa panahon ngayon na hindi po ako ng Diyos, pagsisikapan ko ng makadalo sa mga gawain ng Panginoon. Sabay-sabay para sa ating. Amen. Dahil ang ibig ng Diyos ay maligtas ang maraming tao. Tama po? So, malinaw na sinasabi dito na hindi masasayang ang ating pagpapagal. Kung hindi tayo susuko, aanin tayo. Amen. Una, dahil naglilingkod tayo sa ating Panginoon, sumusunod tayo. Magkakaroon ka ng trabaho. Amen. Makakatapos ka ng pag-aaral. Makakamtan mo yung kurso mo. Tama po. Magtatagumpay ka sa pinaplano mo kung ito'y kalooban ng Diyos. Amen.
Pero hindi pa po nagtatapos dyan, mga kapatid ko. Lahat ng yan ay bonus ng Diyos. Kung anong mayroon ka sa buhay nito, sagana, marami kang pera. Amen? Malusog ka. Tama po mga kapatid ko. Pero ang ibig ng Diyos na gusto na makanta ng maraming tao, amen, na makanta natin lahat, na hindi kayang nakawin ng kaaway, amen, na hindi masisira, hindi makakalawangin, hindi, amen, yun pong buhay na walang hanggan. Amen, dahil sa pagsunod mo sa kalooban ng ating Diyos na buhay. So sa last verse po, ang sabi ko rito sa Galatians 6, balik po atas po tayo, ang sabi ko rito, ang nagtatanim para sa sarili niyang laman, ay aanin ng pagkabulok mula sa laman. Ngunit, ang nagtatanim para sa Espiritu, ay aanin ng buhay na walang hanggan. Mga sabay-sabay na malapat sa ating Diyos na buhay. So ito po ang sinasabi dito, ang nagtatanim po sa sarili niyang laman, ibig sabihin, yung gusto niya, ang nais niya, kita ng laman niya, gusto niya magtrabaho, gusto niya magnegosyo, gusto niya magwali-wali, o ano man, ang ginagawa niya pagtatanim sa sarili naman, mga kapatid ko, ang trabaho po hindi masama, ang mga negosyo hindi po masama, lahat ng pagkakitaan hindi po masama, amen, pero kung para sa sarili mo lamang yan, ang sabi po ng Biblia, sabi po ni Apostol Pablo, ay mag-aani ng kabulukan sa kanyang laman. Mga kapatid ko, delikado po yun. Maaari po magkasakit ang tao dahil sa pag-una sa sarili. Amen. Hindi ko sinasabi ito dahil sa gusto ko, ito ay salita ng Diyos. Amen. Pinapayo ni Apostol Pablo sa maraming tao, kaya ayaw ni Apostol Pablo na ang maraming tao nabubuhay sa sarili niya. Amen. Dapat ang tao nabubuhay sa gusto ng Diyos. Amen. So malinaw na sinasabi po, kapag ikaw ay nagtanim sa sarili mo, amen, ikaw ay aanin ng pagkabulok sa sarili mong laman. Ibig sabihin ng lahat ng yan, bagamat nagtagumpay ka sa ibabaw ng mundo ito, punong-puno ka ng yaman, amen, pero bandang huli, mapapabali, wala lamang yan. Ibig sabihin, wala rin kabuluhan pag ng tao ay nagkasakit o mamatay. Amen. Pero ang sabi ng salita ng Diyos, ang nagtatanim sa Espiritu, amen, aani. Ibig sabihin, kahit anong problema mo, kahit anong kapighatian, problema at pagsubok na nararanasan mo sa ibabaw ng mundo ito, babasa ka ng Biblia, nananalangin ka pa rin, tumutugon ka pa rin sa panawagan ng Diyos, nandun ka pa rin, dumadalo ka pa rin, sumasamba ka sa Kanya, nagtatanim ka sa Espiritu, amen, magkakamit ka, aani ka ng buhay na walang hanggan. So muli, mga kapatid ko, ang nagtatanim, amen, ng sarili naman. Ibig sabihin, ang gumagawa ng masama ay aani ng kapahamakan. Ngunit, nagtatanim sa Espiritu, ibig sabihin, gumagawa ka ng mabuti sa Diyos, may buhay na walang hanggan. Kaya, minsan pa mga kapatid ko, o sabay-sabay na palakpak sa ating sa buhay, ganun po ang ating gagawin. Ano man ang problema pagsubok, magpatuloy po tayo sa pagdalo. Ano ang ating naririnig? Ano ang ating nakikita na hindi mo gusto? Huwag mong pansinin yan. Tuloy ka lang sa paggawa ng mabuti. Dahil ang paggawa mo ng mabuti, lalo na sa Diyos, may buhay na wala nang. Ang lahat po ay nangyayang